ang masakit lamang sa pisikal na ganda. Ito ay panandalian lamang. Dahil nasa balat at laman na alam nating kumukulubot. At kumukupas din naman. Alam natin yan. Pero sadyang biswal ang mundong ito. At ang ating pagtingin sa kapwa ay aminin natin, nakabatay sa panlabas na anyo. Natural. Kaya masisisi mo ba kung bakit bilyon-bilyon ang ginugugol ng ating lipunan sa mga produktong nangangako ng kagandahan at habang buhay na kabataan? May mga babaeng maganda na alam na sila ay maganda at doon umiikot ang buhay nila. At dito na lang nakabatay ang pagpapahalaga nila sa kanilang sarili. At sa ating kwento mga kapatid, makikilala po natin ang isang magandang babae ng pinakamalaking takot sa kanyang buhay ay mawala ang alindog. Kaya gagawin niyang lahat para ito ay mapanatili. Gagawin niya lahat. Pakinggan po natin ang dulang sinulat ni Diditan Joaquio Marasigan tungkol sa psikolohiya ng pagiging vanidosa. Tungkol sa isang babaeng nagngangalang Raya at ang kanyang pagkapit sa kariktan ng kabataan ay hahantong sa kabaliwan at kalupitan. Kung paano ang pangangalaga sa isang katangian ang mismong magdadala sa kanya sa kasiraan at trahedya, ang kwentong pinamagatang ang babaeng hindi malolosyang. Kasal? Inaalok mo na ako ng kasal, Glenn? Dito pa talaga sa department store kung saan ako sales lady? Kasi ayoko maago ka pa sa akin ng iba eh. Mamaya na tayo mag-usap. Nakatingin ng supervisor ko. Ganun ba? Sige. Susundin kita mamaya after ng office ko. Kapag nalate ako, traffic lang. Pero susundin kita ha? Okay ba, Raya? Sige, Glenn. Okay. Pag-isipan mo yung sinabi ko ha? Seryoso ako. Oo na. Matatapos na ang lunch break mo. Kailangan makabalik ka na rin sa office mo. Okay, sige. See you later, honey. Kasal? Wala pang 2 buwan nung makilala ang Glenn na yun ah. Gusto mo na magpakasal sa kanya? Nababaliw ka na ba, anak? Nay, hindi ako nababaliw. Nagsisiguro lang ako. Sayang ang pagkakataon. Mamaya, wala nang dumating na katulad niya sa buhay ko. Ayoko naman tumandang dalaga. O kaya, mapunta lang sa kung sinong manloloko. Hindi mo naman pala gusto ang lalaking yan. At nangihinayang ka lang sa kayamanan nila. Bakit ka magpapakasal? Raya, hindi mo alam kung may bisyo yan, kung nananakit ba, o kung anong ugali sa bahay, at paano makitungo sa ibang tao. Baka kapag napangasawa ka niyan, hindi ka na pauwiin dito. Sino pang tutulong sa akin? Hindi mangyayari yun, Nay. Sigurado ako. Pati ikaw, maaambon na ng yamang makukuha ko kay Glenn. Raya, hindi maganda ang pakiramdam ko dyan sa iniisip mo. Nay naman. Kung hindi nga lang kakailanganin ko ng parental consent para makasal sa kanya, pwede namang sumama na lang akong magtanan para hindi ko nahingi ng permiso niyo. Raya, makinig ka nga sa akin. Huwag ka na magalit, Nay. Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi ako makikipagdanan sa kanya, okay? Basta pumayag ka na, please. Mabait naman siya eh. Pogi pa. Mayaman pa. At maalalahanin. At inuulit ko, Nay. Mayaman. Tapat mo ang hangarin ko kay Raya. Ay nako, Glenn. Bata pa tong anak ko. 19 lang yan. 19 years old. Naintindihan ko po. 19 siya. Ganun din po yung concern ko eh. At kung kailangan bigyan ko siya ng laya,
sumama pa rin paminsan-minsan sa mga kaibigan niya, ibibigay ko po yun. Hindi siya magmimistulang bilanggo sa piling ko, Aling Anita. Narinig mo yun, Nay? Mahal talaga ako ni Glenn. Salamat, honey. At sana, Raya, huwag ka rin magbago kahit makasal na tayo, ha? Bakit naman ako magbabago? Ikaw nga yan, marami kang nakakasalamuha araw-araw eh. Raya, hindi pa ako pumapayag. Pumayag ka na, Nay. Please naman. Opo. Magiging engrande po yung kasal at ako pong bahala sa lahat. Bata pa kasi si Raya. Paano kung magbago ang isip niya? Hindi na magbabago ang isip ko, Nay. Pumayag ka na. Huwag ka nang kumontra pa. Sige na, Nay. Lalabas ko na yung kotse. Sumunod lang kayo sa akin, ha? Yes, Dad. Si Mami kasi nagme-makeup pa. Magpo-post na naman sa social media ng kanyang OOTD. Ay, mami niyo talaga. Kaya palagi ako tinutokso ng mga tauhan ko sa office, eh. Paanong tinutokso, Dad? Oh, Okay nga si Mami. Palagi siya napagkakamalan ng iba kong friends na ate ko lang. yan nga eh. Yan nga yung tukso nila sa akin sa office. Napanood daw nila ang bagong upload ng panganay ko. Akala ko, ikaw ang sinasabi nila. Yung pala, mami nyo. Lahat ng trending sa social media nasusundan ni Mami. Tama. Mula sa makeup, pati na sa damit, shoes and bags. Totoo. Pero alam mo, she deserves it. Bata pa siya nung magpakasal kami, kaya nangako ko na ibibigay ko lahat ng hiling niya. Hindi ko siya hihigpitan dahil naging mabuti rin siyang mommy and wife. Diba? Yes, Dad. Nakita ko rin po yun. Totoo. Kaya naman, alam mo, mahal na mahal ko ang mami mo. Binigay ko sa kanya lahat. Tinupad ko yung pangako ko. Oy, Raya, nandiyan ka na pala. Nandito na ako. Sorry to keep you waiting, guys. Ay, okay lang, honey. O so ano, lalabas ko na yung kotse. Sumunod na lang kayo, ha? Yes, okay? Dad. Okay, sige. How do I look, Aldrin? Sexy at maganda. Palagi naman, Mami. Oh, wait. Bago tayo mag-post ng OOTD ko, hair and makeup, Check. sleeveless shirt na pink, Check. ang aking underarm, please. Ayan, itinaas ko ng mga braso ko. Nakakasilaw sa puti. Check. Mami naman eh. Wait, ang mga legs ko. Makinis pa rin ba at maputi? Lalo na at naka-mini skirt ako ngayon. Check na check, Mami. Ay, ang fake eyelashes, lipstick at blush on ko. Check again. Ready ka na for your close-up shots. Rampa na, Mami. At baka malate na ako sa klase ko. Okay, here we go. My OOTD outfit of the day. Honey, saan salon kita ihahatid niya? Sa salon ni Madonna. Alam mo namang ever since pinahinto mo ako sa work bilang sales lady, si Madonna na ang hair and makeup at Yung specialist ko. Oo, siya talaga. Oo nga, pero ayaw mo bang mag-try ng ibang salon? No, I trust Madonna. Magaan ang kamay niya at palagi akong maganda dahil sa kanya, no? Ba't ganun? Akala ko naman dahil sa akin. Siyempre, nagpapaganda ako para sa'yo. Para hindi ka na tumingin sa iba. At para hindi ka na makaisip na palitan ako. Walang rason para palitan kita. Thank you, honey. Oh, wait. Oh. I-check ko kung ilan lang nag-like sa OOTD ko, ha? Honey, teka, kailangan pa ba talaga yan? Ang alin? Yung maraming mag-like sa damit mo, sa shoes mo, sa makeup mo, kailangan ba yan? Yes! It makes me feel good. Lalo na kapag may comment na, nakakaingit ka, ang sexy mo, ang puti mo, ang ganda mo. Ganon? Yung mga ganong comment, syempre, nagpapaganda ng araw ko yun. Pero, alam mo, Raya, totoo namang maganda ka pa rin at sexy. Tulad nung una kita makilala. Hindi na kailangan araw-araw itong sabihin sa'yo. Pero gusto kong nakikita na sinasabi ng iba. Aba, Lalo na nung mga hindi ko naman kilala. paano kung binobola ka lang? Di naman ako magpapabola. Alam ko kung hindi maganda ang makeup ko or hindi bagay ang damit ko. Raya, ganito ha, hindi mo kailangan i-please ang lahat ng tao, okay? Basta para sa akin, may makeup ka man o wala,
expensive man ang damit mo o hindi, love na love kita. Ha? Hindi yan magbabago. I love you because you are you. Ang favorite letter ko nga sa lahat ng alphabet is U. Aww. Di ba? Salamat, honey. Ikaw talaga ang biggest fan ko. Oo naman. I love you too. Ayan eh. Teka. Nandito na tayo. Hindi kita masusundo pagkatapos mo magpagupit, ha? May conference ako sa office, eh. Mag-book ka na lang ng ride and update me kung may kailangan ka pa, okay? Yes, honey. Thank you for always taking good care of me, ha? You're welcome. Kiss nga. Ayan! Tapos na ang bago mong hairdo, Mama Raya. Salamat, Madonna. Naninibago ako sa maiksing buhok ko. Sa tingin mo ba, magugustuhan talaga ni Glenn ang new look ko? Oo naman, Mother. Sa tulad ng mukha mong hugis puso, ito ang bagay, shoulder length, na may konting layering para lalong ma-enhance yung beautiful face mo. Tapos, if you like, kulayan din natin. Nako, wag muna. Baka naman mabigla si Glenn. Rich naman si Papa Glenn eh. Okay lang ang gastos. Ayoko lang mabigla si Glenn. Ayoko tumingin pa siya sa iba. Kaya, minimaintain ko ang itsura ko mula nung makilala niya ako. Pati ang katawan ko. Dapat, palaging sexy at slim, walang bigbil, walang lawlaw na balat. Dapat palagi akong fit and beautiful. Ano ka ba naman, Raya? Bakit naman titingin pa si Papa Glenn sa iba? Unless, of course, hindi ka na malambing sa kanya at kulang ka na sa bempang. Busog na busog siya sa akin, ano? Lahat ng lamping, anywhere, anytime. Wow! Pinipiligyan ko siya, no? Ayun naman pala. Kaya, Mama, tigilan mo na yung mga drama mo. Hindi ka papalitan ni Papa Glenn at lalong hindi yung titingin sa iba. Ay, nakakapagod ang araw na to. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Pagod ka na ba talaga, honey? Matutulog na agad tayo? Ha? Oh, ano na naman yan? Bakit nakayakap ka na naman? Kasi ang ganda-ganda mo pa rin eh. Sexy-sexy. Siguro, pag nakalima na tayo ng anak, lalapad na yung balakang mo at magkakaroon ng taba dito. Ito, dito sa bewang mo. Hati-hita. Ito, may napipisil na akong taba eh. Ayoko. Hindi ako papayag na maging mataba. Eh, baka palitan mo ko eh. Baka humanap ka pa ng iba. Kaya nga ayoko nung masundan pa ang bunso natin eh. Naku, ito namang honey ko. Nagbibiro lang ako eh, ha? Gusto ko sana, ang totoo, magkaanak pa tayo. Ha? At this time, gusto ko babae naman. 2 babae. Pwede ba? Pwede? 2? Ha? Pero Glenn, Ha? Ano? 7 years old na ang bunso natin. So, ano? May problema ba ron? Eh, hindi naman tayo nagugutom, ha? Naibibigay ko pa naman lahat ng kailangan ng pamilya natin. At saka, puro lalaki ang anak natin. Gusto ko namang mag-alaga ng mga prinsesa. Yung kasing ganda mo. Ha? Kasi honey, hindi na tayo pumabata. Eh, ako siguro, nagkakaedad na. Pero ikaw eh, tingnan mo yan, oh. Pwedeng-pwede pa eh, ha? Uy, sarap. Gawa ulit tayo na baby ngayong gabi, ha? Sige na, sabay tayo mag-shower. Ha? To get you in the mood, okay? Ha? Sige na, honey. Sige na. Shower time. Nakatulog na si Glenn. Gustong-gusto pa niya ng 2 pang anak na babae. Kaya lang ayoko na. Tuwing magbubuntis ako, nasisira ang figure ko. Ang hirap pa naman magpapayat. Lumuluwag ang balat ko sa tiyan. Hindi na ako makapag-bikini. Eh, kung magpipills naman ako, o kaya iba pang birth control method, takot ako sa side effects. Eh, baka tumaba naman ako. Tulad ng kaklase kong kasing payat ko nung high school, pero ngayon, nagpipills, tumaba na siya. Meron pa ako nakausap na ang side effect naman sa kanya. Nagkaroon siya ng bleeding kaya inihinto niya ang iniinom niyang birth control. Sabi nila, nahihiya ang merong hindi. Pero mas mabuti na ang natural na paraan. Gusto ko pa rin yung calendar method.
Basta palagi kong tatandaan kung kailan ako fertile at kung kailan ako safe. Para hindi na ulit ako mabuntis. Pero, hindi ko sasabihin kay Glenn na ayoko na. Ayoko na talaga magka-baby ulit. Mami, sama kami ni Junior. Pupunta ka raw kay Lola ngayon? Huwag muna, Jude. Pagkagaling kasi kay Lola, may iba pa akong pupuntahan. Papapagod kayo ni Junior. Dito na lang muna kayo sa bahay, ha? At bukas, promise, pupunta naman tayo sa mall. Sige po, promise yan, Mami, ha? Opo. O sige na, balik ka na sa kwarto nyo. Tapusin ang homework kung may naiwan pa. Magbibihis kasi ako, bawal ang boys dito sa kwarto. Opo, Mami. Ilang araw nang late ang... Naku, hindi. Hindi to pwedeng mangyari. Ayoko na. Hindi ako papayag na muli na namang masira ang figure ko. Is, ikaw ang naghahanap sa akin? Ay, oo. Nagbebenta ka raw ng gamot na to. Ito nakasulat sa papel na to. Oh. Teka sandali, sino ang nakausap mo? Hindi na siguro importante yun. Ako mismo may kailangan ng gamot na bibilhin ko sa'yo. Sumama ka sa akin. Bawal ibenta rito yung hinahanap mo eh. Doon tayo sa likod ng butika. Doon ko iabot sa'yo, ha? Teka. Ito yung hinahanap mo, di ba? Yan. Ito nga, ito ang bayad ko. Huwag mo nang bilangin. Sigurado akong pwede yan. Hindi pwede. Kailangan sigurado ako eh. Ngayon lang ito nakita rito eh. Okay. Yan. Tama. Okay. Kompleto. Okay na to. Uy, nasabit ka ba? O nagtatrabaho ko sa club? Madalas kasi mga ganun ang bumibili niya sa akin eh. Ha? Ay, nako. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Nabili ko na ang gusto ko. Wala. Sandali. Alam mo na ba kung paano gamitin yan? Ha? Aha? Alam mo na? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Kung sino man ang napagtanungan mo, hindi niya piniluwanag lahat, no? No? Teka, anong ibig mong sabihin? Ay, ganito. Sige, ako na magpapaliwanag. Ang epekto niya, bigla kang magkakaroon ng period. Ha? Hindi question mark, hindi exclamation point, kundi period. Okay? At kung may nabuo na, pag may nabuo, sasama yun. Ha? Kaya lang, humanda ka. Medyo masakit yung mararamdaman mo eh. Pero okay lang. Okay lang yun. Pagkatapos noon, libre ka na ulit. Ayos na. Pwede na. Hoy, tinatakot mo ba ako? Ay, hindi. Sige na nga, alis na ako. Ay, sige. Baka may makakita pa sa akin dito. Okay, bye. Sweetheart, kailan ka huli nagkaroon? Parang matagal-tagal na yatang hindi ka nagpapabili ng sanitary napkins nun sa maid natin eh. Nagkaroon na ako. Ganon? Medyo mahina nga lang. Parang 2 days nga lang eh. Kaya hindi mo na napansin. Yun yata yung time na... Na ano? Yung madalas sa meeting mo. At yung pag-uwi mo, medyo gabi na. Ayun, nakakatulog ka na agad. Oo, tumatanda na nga yata ako eh. Ay, pero ang totoo, honey, I was hoping na delayed ka na. Namimiss ko lang kasi yung feeling na maging bagong daddy na naman eh. Ha? Ayan ka na naman eh. Sana talaga magka-baby na ulit tayo. Ha? Gawa na ulit tayo, please. Aray. Dinudugo na nga ako. Masakit. Pero, kailangan tiisin ko. Pagkatapos nito, matatapos na rin ang problema ko. Salamat, Mami. Nag-attend ka sa intramurals namin. Oo, Aldrin. Para sa inyong tatlong magkakapatid, laging may time si Mami. Tinatanong nga po ko nung mami ng classmate ko. Anong tinatanong sa'yo? Ano raw yung diet plan na sinusunod mo, Mami? At maliit pa rin ang bewang mo. Nakakapagsuot ka pa rin ng slim pants at body fit na blouse. Tingin ko po ay ingit sa inyo, Mami. Anak, sabihin mo, wala naman akong sekreto. Basta hindi ako kumakain ng matatamis. At kumakain lang ako pag gutom. Mag-snack man ako. Butas-butas lang. Sige, Mami. Sasabihin ko po.
dito ka lang muna. Tatawagin ko siya at ipapakilala ko sa inyo. Nay, narito ka raw sabi ng mga bata. Sorry natagalan ako sa pagbibihis. May pupuntahan kasi akong party. Hindi ka na dumadalaw Hindi mo na naisasama ang mga apo ko sa atin. Pasensya na po kayo. Halika, sumabay na kayo sa akin sa kotse. Ihahatid namin kayo pa uwi. Kararating ko lang. Gusto mo na akong pauwiin? Hindi naman sa ganun, Nay. Kasi nga, paalis talaga ako eh. Hindi bali na. Iwan mo na ako rito at gusto ko pa makakwentuhan ng aking mga apo. Sige, ikaw bahala, Nay. Raya, sandali lang. Bakit po? Ikaw man lang ba nagsisimba pa, ha? Baka nakalimutan mo na pati ang panata mo sa paborito nating santo. Balita ko panay ang post mo sa social media. Pasayaw-sayaw ka pa para i-display ang katawan mo at muka. Nay, yan ang uso ngayon. Yung mga pangit nga at matataba, todo bigay sa mga content nila. Ako pa ba? Samantalang totoo ang katawan ko. Maganda mukha ko. Karamihan sa content creator, dinadaya ng filter ang mga video nila para magmukhang sexy at maganda. Pero ako, all original to, no? No filter, no effects added. Ring light lang ang kailangan ko. Bakit ganun? Delayed na naman ang period ko. Sinusunod ko naman ang calendar method o yung rhythm method. Binibilang ko ang safe at hindi safe na araw. Umiiwas na nga ako kay Glenn kapag hindi ako safe. Pero eto na naman. Delayed na naman ang period ko. Nagkamali ba ako ng bilang? Hindi pwede to. Susubukan ko maghintay pa ng ilang araw. Naku, sana delayed lang ang period ko. Sana delayed lang. Anong herbal ang gusto mo? Ha? Meron pang paregla, meron pang pakapit. Ito naman, maganda sa kutis. Bili ka na, miss. Buhay naman ako. Ha? Bili ka na. Galing na ako rito dati pa. Ha? Di mo ba ako natatandaan? Teka. Marami bumibili sa akin Hindi na kita matandaan. Yung para sa... Ano? Dito. Yan? Ganun? Dito. Dito sa tiyan ko may problema ako eh. Yan ba? Mainit ang mga pulis sa amin ngayon, miss Ituturo kita sa iba. Ha? Puntahan mo agad dahil bago magtanghali, nagsasara ng pwesto yun. Dumiretso ka sa kalyeng yan, ha? Yan. Tapos, pag nakita mo yung karatula na tulad nitong sa akin, may matandang babae nakapwesto doon, tanungin mo kung siya si Manang Amor. Okay? Hindi siya sasagot. Pero alam niya ang kailangan mo. Sige. Hanapin mo, Manang Amor. Ang pangalan talaga nun, Lovely. Si Manang Amor, yun ang hanapin mo. Ano ba sasabihin ko? Lovely o Amor? Amor. Siyempre. Sige na. Salamat. Alias niya yun balik ka lang pag may problema ka, miss, ha? Bakit wala pa? Kahapon pa ako uminom ng gamot. Nung una, mabilis ang epekto. Bakit ngayon? Malapit na ulit kumabi. Wala pa rin nagbabago sa pakiramdam ko. Naku, hindi pwede to. Kailangan magkaroon ako. Hindi pwedeng matuloy to. Good morning, Dad. Good morning, Daddy. Good morning, boys. Junior, kain na ha? Inaanto ka pa yata. Ganyan naman po lagi si Junior. Laro kasi ng laro ng computer games kaya laging napupuyat. Nako, hindi tama yun. Sige ka, ipapaalis ko sa kwarto niyo yung computer. Dapat pag sinabi ni Inday na tama na, i-off niyo na rin ang computer, pati tablet, okay? Tama. Ilagay na lang natin sa kwarto ko para hindi na kayo makapaglaro. Ang daya naman ni Kuya Aldrin. Tama na yan, tama na. Mag-almusal na tayo. Basta ayoko na napupuyat itong si Junior, okay? Kung hindi, babawasan ko ang allowance niyong 3. Bakit ganun? Bakit nadamay ako? Ang pagkakamali ng isa, damay ang lahat ng kapatid. Maganda yan, para matuto kayong mag-ingat at magmalasakit sa isa't isa. Okay? Daya naman. Ikaw nga, Bubwit, magpakabait ka, ha? Pati tuloy ako mapaparusahan kung sakali. Daddy, si Mami po. Mamaya na raw siya magbe-breakfast Masama ang pakiramdam. Masamang pakiramdam? Na naman? Daddy,
Bakit ganun si Mami? Madalas na sumasama ang pakiramdam niya. May period ka pala uli. Akala ko pa naman, delayed ka na. Magkaka-baby na uli tayo. Sandali, Glenn. Pupunta lang ako sa banyo. Baka kailangan magpalit ulit ako ng sanitary napkin. Kapapalit mo lang ng napkin, di ba? Malakas eh. Malakas? Siguro, magpahinga ka na lang muna. Huwag ka na sumama sa conference ko sa Baguio. Ha? Pero gusto kong sumama. Ipopost ko ang content ko tungkol sa mga pwedeng pasyalan dun. Siyempre, palaging may OOTD na portion. OOTD na naman. Kaya mo bang bumiyahe o... kasi mukhang may masakit sa'yo eh. Ha? Alam mo namang gustong-gusto ko ang out-of-town trips. Pero teka lang, honey. Kailangan ko na talaga magbanyo eh. Mas dapat ka na magstay muna na rito sa bahay. Sige na. Dadalasan ko na lang ang tawag to make sure na okay ka na. Ha? Glenn! Next time na lang. Isasama kita, promise, okay? For now, gusto kong alagaan mo yung sarili mo. Dati naman kasi, hindi ka na nagdidismonary eh. Pero ngayon, napapansin ko masyadong mahirap at may kasamang pagkirot ng pagdating ng period mo. Okay, ganito, pagbalik ko, magpa-check ka na sa OB-GYN. Sabi ko naman sa'yo, dapat hindi mo muna sinabayang pauwi yung crush mo. Tingnan mo, mas gusto pala niya sa bahay siya binibisita. Conservative siya. Aldrin! Oh, Doon ka na nga muna sa kwarto mo. Naiingayan ako. Isa pa, hindi mo mauubos ang load ng phone mo? Kanina pa kayo nag-uusap ng classmate mo, ha? nakaline naman ang phone ko, Mami. Si Daddy ang nagbabayad. Kahit na, kung hindi naman importante ang pinag-uusapan ninyo, huwag mag-aksaya ng data o kaya load. What's wrong with you? Hindi ka naman dating masungit. Kaasar, ha? Nagdadabog ka? Ha? Nagdadabog ka ba, Aldrin? Hindi po. O, kayong dalawa, Jude, Junior. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Wala po. Tayo na, Junior. Doon na natin tapusin sa kwartong project mo. Bilisan mo. Dali mo tong illustration board. Ako nang bahala sa paint materials. Honey, ano yan? Ba't hindi mo pang ginagalaw yung pasalubong ko galing Baguio? Mamaya na lang. Inilagay ko muna sa ref. Pinalamig ko muna mga strawberries. Ganon? Balita ko maghapon ka raw masungit sa mga tao dito. Totoo ba yun? Sino naman ang nagsumbong sa'yo? Si Aldrin ba? Hindi. Si Inday. Sabi niya, maya't maya raw pinapagalitan mo yung mga bata. Bakit ba? Ano bang ginawa nila? Tingin ko naman yung 3 bata ay napalaki natin na maayos. Nag-aaral sila mabuti. Mababait naman. Wala. Naiinis lang ako. Ha? Kasi ikaw eh. Anong ako? Teka, sa akin ka naiinis. Siguro dahil hindi kita sinama sa Baguio, ganun ba? Naku, yan ang sabi ko na nga ba eh. Mabuti nang yun ang isipin niya. Kaysa malaman pa niya ang totoo kong problema. Hayaan mo, honey. Hindi na mauulit, ha? Kahit naghihingalo ka na, isasama kita. Para palagi mo ako nakikita at hindi ka na nag-iisip na tumitingin ako sa iba, ha? Huwag ka na magalit, please, ha? Huwag ka na magalit. Okay na yan. Ha? Nakakainis ka. Basta, nakakainis ka. Ito naman, gusto lang kitang makapagpahinga, kaya hindi na kita sinama. Nakalimutan mo ba? Sumasakit ang puson mo nun eh. Malakas yung period mo. Nakailang palit ka nga ng sanitary napkin, di ba? Nakikita ko mas kailangan mo yung pahinga eh. Kaya hindi kita sinama. Pero next time, no excuses na talaga. Kahit ano pang nararamdaman mo, magsasama na lang ako ng doktor para hindi ka na magtampo, ha? Huwag ka na magalit. At saka, sana, huwag na rin maulit yung pinagdidiskitahan mo ang 3 bata. Honey? Ano ba? Pati si Inday. Pati si Inday sinungita mo habang nagluluto ng almusal. Umiyak sa akin kanina eh. Nasa balikat ko pa nga si Inday. Medyo na ano nga ako. Gusto na umuwi sa probinsya. Hindi kasi nakikinig sa instruction. Pambihira naman. Pati naman si Inday. Alam mo siguro, tingin ko buntis ka. 2 buwan na kasi mula nung last period mo. Hindi ako buntes, Glenn. Tigilan mo nga ako.
Raya, Tanong ng tanong. ano ba nangyayari sa'yo, ha? Naglalambing lang naman ako, ha? Bakit bigla kang mainit yung ulo mo? Ha? Ang taas ng boses mo. Iwan mo ako mag-isa rito. Ayoko ng kausap. Ayoko mo na makipag-usap kahit kanino. Nay, kumusta po? Oh, Glenn, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa trabaho ka? Ba't di mo kasama si Raya? Siya nga po ang dahilan, Nay, kaya gusto ko kayong makausap eh. Ay, teka, hindi kita maintindihan. Pumasok ka nga muna. Apo, salamat. Kala ko doon na lang tayo mag-uusap sa may pinto. Bakit ba? May problema ba si Raya? Hindi ko po alam, Nay, pero naninibago ako sa mga kinikilos niya. Pati katulong namin. Nagre-reklamo na. Nagiging masungit na daw dahil wala na sa lugar si Raya eh. Sa totoo lang, mabait po si Hinday. Napakabait nun. Matagal na siya sa amin. Kinuha ko siya sa bahay ng parents ko dahil may tiwala ako kay Hinday. Abay, nakapagtaka nga na biglang naging masungit yang si Raya. Di ba? Masayahin yung anak ko. At bihirang magtaray. Glenn, baka naman buntis si Raya. Ay, mabuti nga po sana kung ganun eh. Pero hindi naman yata. Kasi, nung tanungin ko kung buntis siya, akala niyong sigawan ako. Huwag daw akong tanong ng tanong. Hindi daw siya buntis eh. Kaya Nay, baka naman pwedeng kausapin mo si Raya, ha? Hindi ko po maintindihan yung ugali niya ngayon eh. Pati yung tatlo naming anak, pinagsusungitan niya. Hindi siya dati ganun. Kaya naninibago kami lahat sa kanya. Ay nako, ano kaya nangyayari sa anak ko? Oo nga eh. Naku, baka iniisip mo, Glenn, na may lahi kaming baliw, ha? Wala ho ba? Naku, wala, anak. Sinisiguro ko yan sa'yo. Wala kaming lahing baliw. Hindi ako makatayo. Teka, paano ako uuwi? Ako, kailangan mong manatili muna rito. Hindi pwede. Hahanapin ako ng asawa ko. Kailangan bantayan kita hanggang huminto yung pagdurugo mo. Ang sabi mo, sandali lang ang lahat. Ay, nahirapan ako sa'yo eh. May naiwang mga bahagi. Kinakailangan ulitin ko. Ngayon, pag pilit kang umalis agad dito, hindi na kita matutulungan kapag nagpatuloy pa ang bleeding. Pigsit na matanda. Si Madonna. Madonna, hello? Bakit? Mama Raya, sabi mo darating ka ngayon. Magsasara na ako ng salon. Pupunta ka pa ba? Ha? Sandali. Ano yun? Halika! Sumama ka! Hindi! Oh, Mama Raya, bakit? Ano yun? Ito naman, hindi mo naman ako kailangan sigawan. Kung hindi ka na pupunta rito, okay lang. Text mo na lang uli ako kung kailan ka pwede, okay? O sige na. Nawala ang... Ano ba yan? Ngayon naman nawala. Anong nawala? Ang anino. Ang nakita kong anino ng isang sanggol. Bigla siyang nawala. Mother, hindi kita mag-gets. May iba ka bang kausap? O sige na, nakaka-istorbo yata ako. TTYL na lang. Talk to you later. Babush. Teka, sandali, Madonna. Hello? Yung anino, nagsalita. Sinasama niya ako. Madonna, nawala yung anino. May anino kanina. Hello, Mama Raya. Anong nangyayari sa iyo? Ano bang sinasabi mong anino ng sanggol? Bakit magkakaroon ng sanggol? Nasaan ka ba? Merong sanggol. Anino siya. Anino lang. Pero nagsasalita. At biglang nawala. Mama Raya, nasaan ka ba? Ano bang nangyayari sa iyo? Hello, Mama. Ay, naputol. Tawagan ko ulit. Huwag na nga lang. Pero bakit ganun? Parang weird si Raya. Ano nga bang nangyayari talaga sa kanya? Ano yun? Sino kausap mo? Ang cellphone ko. Huwag mong kunin.
Hindi ko pwede makipag-usap kahit kanino habang narito ko sa poder ko. Ibabalik ko to sa'yo pag uuwi ka na. Ano ba talagang ginawa mo sa akin, ha? Bakit ganito ang panghihinang nararamdaman ko? At bakit may nakikita akong kakaiba? Anong malay ko sa'yo? Basta ginawa kong pinagawa mo. Pero maliban doon, wala na akong nilagay na gamot sa'yo para maging dahilan na makakita ka ng kung ano-ano. Pero kailangan gumawa ako ng dahilan. Hindi ako pwedeng mawala sa bahay namin ng matagal. Hahanapin ako ng asawa ko. Lalo na ng mga anak ko. Oh, may asawa at mga anak ka pala? Ba't mo ito pinagawa sa akin? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Basta, ibalik mo ang cellphone ko. Kailangan ko i-message ang asawa ko. Uy, may message ako Si Raya. Umuwi raw siya sa nanay niya at huwag ko muna siyang sunduin. Gusto niya magstay muna ron. Uuwi daw siya kapag okay. Ano to? Ay, Raya, ano bang problema? Di ka naman dating ganito Kung susundan ko siya, baka lalo siya magalit. Tawagan ko kaya si nanay para masiguro kung nandun siya. Ay, hindi. Huwag na lang. Baka isipin ni Raya, nagdududa ako sa kanya. Hindi ko gusto yung pamumutla at panghihina mo, honey, Dapat siguro, dali na kita sa ospital, ha? Hindi. Huwag na, Glenn. Ako na lang ang pupunta doon. Mamaya. Sino kasama mo? Hindi na muna ako pupunta sa office. Pero Glenn, naku, ano? Baka malaman niya totoong dahilan kung bakit ako nangihina at namumutla. Raya? Nang hilingin mo, pabayaan muna kita sa nanay mo. Pinagbigyan kita. At kahit worried ako, hindi kita sinundan sa bahay ng nanay mo. But not this time. You really look haggard Hindi ka dating ganito. Noon, kahit matutulog na lang, nag-a-apply ka pa ng cold cream sa mukha. Parang laging fresh at rosy yung mukha mo. Pero tignan mo yung tsura mo ngayon, honey, Namumutla ka. Yung labi mo, walang kulay. Ako mismo magdadala sa iyo sa doktor. Kailangan malaman ko kung ano talaga ang diferensya mo. Si Daddy tumatawag. Siguro gusto niyang malaman kung natingnan ka na po ng doktor. Oh, sige, Aldrin. Sagutin mo na. Hello, Daddy. Anak, pupunta ulit ako na yan, How's mommy? Naghihintay pa po kami. Pero tulad ng bilin nyo, narito kami sa private room. Para hindi kailangan maupo ng matagal si Mami sa lobby. Okay, sige. Katatapos na lang ang board meeting namin In 20 minutes, nandyan na rin ako. Yes, Daddy. Okay. Sasabihin ko po kay Mami. Bye. Nasaan na siya? Papunta na ulit si Dad. Anxious si Dad na malaman ang totoong condition mo, Mami. Iniwan ako sandali ni Glenn at Aldrin. Mabuti at hindi nila narinig ang pag-uusap namin ng doktor na pinakausapan ng OB-GYN ko para gawin ang initial check-up sa akin. Alam niyang nakunan ako. Kahit hindi ko sinabi ang ginawa ko. Sinabi pa niya na dapat daw hindi na ako nagpalipas ng ilang araw bago nagpa-check up. Dahil pwede raw sana ako resetahan ng gamot para kumapit si baby. Hindi alam ni Glenn na 3 months na ang tiyan ko nang ipatanggal ko ang nasa sinapupunan ko. Ngayong nandito na ako sa clinic, baka sabihin ng doktor sa kanya ang totoo. Ayokong maghiwalay kami ng dahil doon. Ayokong iwan ako ni Glenn. Kumusta ka na, anak? Nay. Tapos na. Niraspa ka na ni doktora. Bukas daw pwede ka na rin umuwi. Kinakailangan linisin ang matres mo para tumigil ang pagdurugo. Si Glenn po. Hindi ko alam. Mula nang malaman niyang nakunan ka, hindi pa siya nagsasalita. Hindi ko nga alam kung galit ba siya o nag-aalala sa'yo. Nay, hanapin niyo po siya. Gusto ko siyang makausap. O sige, magpahinga ka na ulit. Lalabas muna ako. Titingnan ko kung nasa klinik siya ni doktora. Kailangan makatiyak akong hindi sinabi sa kanya ni doktora ang ginawa ko.
Pinagalitan ako ni doktora. Sinabi niya, wala akong pwedeng ilihim. Alam niya, ipinatanggal ko ang pinagbubuntis ko. Pwede niya akong i-report. Pwede siyang tumanggi na gamutin ako. Pero sa pakiusap ko at pagmamakaawa, ginamot niya pa rin ako. Nagalit sa akin ang doktora ko. Isa raw malaking kasalanan ang ginawa ko. Gayo lalapit! Kuya Aldrin, si Mami yun, di ba? Parang may kausap siya. May kinatatakutan siya sa kwarto. Halika, puntahan natin! Mami, sinong kasama mo dyan? Bubuksan po namin ang pinto. Wala na bang ibang tao rito, kuya? Mami, bakit ka nakasiksik sa dulo ng kama? Narito na naman ang mga anino. Marami sila. Dati isa lang siya. Anong anino? Mami, may meeting po sa school namin ng mga parents. Hindi ba gustong-gusto mong umattend pag parent-teachers meeting? Ayoko. Hindi ako aalis dito. Susundan nila ako. Mami, ano bang nangyayari sa'yo? Kuya, mabuti siguro. I-text natin si Daddy. Mabuti pa nga. Mami, sasabihin namin kay Daddy na natatakot ka ha. Pero hindi ka muna namin iiwan. Tumayo ka na. Dito ka na sa kama maupo. Wala namang anino dito. Wala kaming nakikita na aninong sinasabi mo. Pahinga ka na, honey. Kailangan mo lang daw ng pahinga, sabi ng doktor. Dito lang ako sa tabi mo, okay? Hindi na ako galit sa'yo. Kapag okay ka na, saka natin pag-usapan kung bakit inilihim mo sa akin na buntis ka at saka kung... Huwag mo akong iwan, Glenn. Huwag mo akong iwan. Hindi. Dito lang ako sa tabi mo, ha? Hindi na magpapakita yung mga sinasabi mong anino, okay? Ha? Sige na. Good night. Sleep well. Sige na. Pahinga na tayo. Sino? Hindi. Bitawan mo ako! Glenn! Narito na naman sila, Glenn! Hindi ako naririnig. Sama ka sa amin ngayon. Saan? Saan niyo ako dadalhin? Ha? Bakit ang dami ninyo? Sama ka na sa amin. Hindi ako makalagpot. Hinakay nila ako. Pero saan? Saan niyo ako dadalhin, ha? Saan niyo ako isasama? Saan? Kuya, gising. Bakit, Jude? Natatakot ka na namang bumabang mag-isa? Buksan mo na lang yung ilaw. Hindi ako naiihi. Pero, naalimpungatan ako. Parang may naririnig akong kaluskos dun sa labas ng kwarto. Imagination mo lang yun. Matulog ka na ulit. Maaga pa tayo sa school bukas. Pero, para ring may nagsasalita. Tapos, boses ni Mami. Ay, naku. Kung ano-anong naririnig mo. Sige na, sleep na. Bumalik ka na sa bed mo, Jude. Naantok pa ako eh. Pero, Tulog na sina Mami at Daddy. Tulog na rin si Bunso. Ayun o, nakahiga sa kama niya. Ikaw na lang ang gising at ang iistorbo sa tulog ko. Halika, sumama ka sa amin. Kailangan ka namin. Saan niyo ako dadalhin? Bakit hindi ako makawala sa pagkakahawak ninyo? Bitiwan niyo ako! Huwag lumita sa amin. Kasama ka. Hindi ko maintindihan. Bitawan niyo ako! Sasama ka sa amin. Kami ang mga itinakwil mo.
Wala kaming ina dahil ayaw mo sa amin. Ngayon, isasama ka namin. Hindi mo na kami pwedeng iwan. Ayoko! Pati boses ko nakokontrol ninyo. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makahingi ng tulong kay Glenn. Hindi ako sumama sa inyo. Bitiwan niyo ako. Wala rin akong lakas na lumaban sa kanila. Kahit sila maani na lang nasanggol. Wala akong lakas. Hindi ko makontrol ang paghila nila sa akin. Saan niyo ako dadalhin? Saan? Honey, baka giniginaw ka. I-off ko na aircon, ha? Sandali lang at... Uy, Raya? Ba't wala sa tabi ko? Ay, siguro bumaba. Baka nasa kitchen. Buti pa sundan ko. Ay, naka. Ay. Terrace? Nandito ako sa terrace. Sa third floor ng bahay namin. Teka, tinutulak nila ako. Mahuhulag ako. Huwag! Maawa kayo sa akin! Raya! Anong ginagawa mo? Uy! Huwag ka tumalon! Aray ka rito! Glenn! Anong ginagawa mo dito sa terrace? Salamat! Anong ginagawa mo? Ha? Hinihila ako ng mga anino. Ano yun? Oo, sila ang nagdala sa akin dito. Itinutulak nila ako. Kaya sabi ko ayaw. Teka, Raya, walang anino. Uy, tumingin ka sa akin, ha? Walang anino. Hindi sila totoo, Raya. Galit sila, Glenn. Anong galit? Galit sila. Sinong galit? Sino? Ang mga anino na sanggol. Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Bakit ka nagkakaganito, Raya? Uy! Balik mo na yung dating ikaw, okay? Natatakot na ako eh. Baka kung ano yung gawin mo. Ayoko mawala ka sa akin, Raya. Glenn. Raya. Ayoko rin mawala ka. Pero mga anino, ayaw nila akong tingilan. Kailangan raw nila ako. Ano kailangan? Ayaw nilang manatili sa dilim na hindi ako kasama. Ano? Ayaw mga anino. Mga anino sila. Anino ng sanggo. Salamat, Glenn. Nailigtas mo ang anak ko. Mabuti nga na yan. Nalimpungatan ako eh. Hinahanap ko agad siya dun sa bahay namin. Ayun. Ay, nako. Kumusta na ba si Raya? Tinitignan pa po ng doktor. Pinakausap pa po siya. Nag-aalala na rin ako. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito si Raya. Ako nga rin po eh. Pero sana may pag-asa pa. Sana magamot pa si Raya. Naapekto na yung mga anak namin eh. Glenn. Gusto ko na pong mabalik sa dati ang buhay namin, Nay. Hindi ko kayang tuluyang mako-confine sa mental hospital. Si Raya. Lola, bakit po nagkakaganito si Mami? Anong nangyayari sa kanya? Hindi ko rin alam, Apo. Ang tangi nating magagawa sa ngayon, ipagdasal na matulungan siya ng doktor na gumagamot na ngayon sa kanya. Gusto ko po siyang gumaling. Pinagmamalaki namin siyang magkakapatid kasi mahal na mahal niya kami at palagi siyang masayahin. Pero bigla na lang siyang nagbago hanggang nagkaganito na siya. Huwag ka nang umiyak, Apo. Gagaling din ang mami niyo. Basta magdasal tayo. Hindi tayo bibigoin ng Diyos, Apo. Raya, kailangan mo na muna magstay dito. Yan ang advice ng doktor na tumingin sa'yo. Ha? Hindi ako baliw, Glenn. Ano? Huwag kang pumayag. Pero delikado eh. Paano kung ulitin mo yung ginawa mo? Paano kung malingat kami at ulitin mo yung ginawa mo sa terrace? Naku, hindi ko makakayanan kapag napahamak ka. Basta kasama kita, hindi ako malalapitan ng mga anino.
natutulog tayo, magkatabi tayo nung sinabi mong kinuha ka ng mga anino at gusto ka nilang itulak sa terrace. Pero ayoko magkalayo tayo. Hindi, ganito, temporary lang to ha. Habang ginagamot ka nila, okay? Temporary lang. Hindi ako baliw. Hindi. Hindi ako nababaliw. Hindi talaga. Paniwalaan mo ako. Naniniwala ako sa iyo, Raya. Kung ano man yung nangyari, bakit may nakikita ka mga entities na gumugulo sa iyo dyan sa isip mo? Bakit ito nangyayari sa atin, Raya? Mami, kailan ka uuwi? Jude, hindi ko alam, anak. Jude, tama na yan. Kailangan na ni Mami na magpahinga. Basta dadalawin ka namin palagi, ah. Promise? Opo. I love you, Mami. Mahal ko rin kayo. Sorry, naguguluhan kayo mga anak. Mami, lalabas na po muna kami. Mag-uusap daw kayo ni Daddy. Sige na, Aldrin. Matagal ko na itong gusto na itanong, Raya. Mula nung sinabi ni Doktora na nakunan ka, anong nililihim mo, Raya? Gusto kong tapatin mo ko. Bakit nawala ang ating baby? Bakit hindi mo sinabi sa akin buntis ka pala? Bakit nangyayari ang lahat ng ito sa'yo? Tatlong beses, Glenn. 3 beses? Sa iyong sinapupunan? 3 beses mong tinanggal ang dapat sana magiging mga anak pa natin? Ha? Natakot akong tumaba. Natakot akong masira ang figure ko. Ayaw kong palitan mo ko, Glenn. Nagkakainat na ako at ayaw kong magbago ang pagtingin mo sa akin ko. Tinanggal mo ang buhay na binigay sa atin dahil sa walang kwenta mo takot! Kanya ba kababaw ang tingin mo sa akin? Na pag tumaba ka, magbabago yung itsura mo, basta na lang kita iiwan? Mas mahalaga pa sa'yo yung katawan mo? Ha? Yung itsura mo? Sa buhay na binigay sa'yo para arugain mo mula sinapupunan hanggang sa pagsilang nito. Shame on you! Hindi ako makapaniwala ang babae minalagang pinakasalan. Sarili lang palang iniisip at walang pakod-dakot kung tumapos ang buhay. Sumisigaw ang puso ko sa galit, Raya. Galit sa mga buhay na dapat sana mga anak natin. Pero ikaw mismo ang pumutol sa hininga nila. Ano? Glenn, I'm so sorry. I'm sorry. Hindi mo ako naiintindihan. Talagang hindi kita maintindihan. Pero huwag ka magalala. Hindi kita sasaktan. Hindi kita kayang saktan. Hindi kita kayang pagbuhatan ng kamay. Alam mo bakit? Dahil mahal kita, Raya. Mahal kita pero hindi ko matanggap yung ginawa mo. Hindi. Glenn, patawarin mo ako. Kung totoo ang sinabi mo sa akin, Raya, kung totoo yung sinasabi mo, hindi tayo aabot sa ganito. Alam mong gustong-gusto ko mag-anak noon pa. Gusto ko mag-anak ng babae. Mahal kita. Hindi mo ako mahal. Selfish ka, madamot ka, makamundo ka, sarili mo lang iniisip mo. Ayoko mawala ka sa akin. Ano ngayon? Ayoko magbago ang pagtingin mo sa akin. Sa tingin mo yung ginawa mo, hindi magbabago yung pagtingin ko? Ha? Ano kakala mo? Pagkatapos mga ginawa mo, mananatili pa ako sa piling mo? Bakit, Raya? Kulang pa ba ang lahat ng ginagawa ko? Lahat ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagtataguyod ko sa inyo? Para isipin mo ang itsura mo lang ang mahalaga sa akin? Napakasakit ito, Raya. Binakasalan kita. Naging tapat ako sa iyo. I don't deserve this. Hindi ko akalain magagawa mo to sa akin. Hindi! Kuya, nag-away ba sina Daddy at Mommy? Mukhang ganun na nga. Pero hindi tayo pwedeng makialam. Ayoko silang maghiwalay. Ayoko rin mangyari yan, Jude. Ano nang mangyayari sa atin? Maghihiwalay kaya sila, Dad? Hindi ko alam. Sana maayos pa ang problema nila. Kuya Aldrin. Ayoko rin silang maghiwalay. Ayoko masira ang pagsasama nila. I'm sorry. Nadalo ako ng takot, ng insecurities, ng inferiority complex na
High school graduate lang ako. At ang mga kaibigan mo, titulado, mayayaman din. Ang tangi ko lang puhunan. Kaya mo ko minahalay ang aking magandang mukha at katawan. I'm so sorry, Glenn. Naging makitin ang isip ko. Nagawa ko ang sunod-sunod na. Pero mahal kita. Mali man ang intensyon ko sa ginawa ko. Yun eh dahil mahal na mahal kita. Ayaw kong mawala ka sa akin. Patawarin mo ako, Glenn. Hindi ko kayang mabuhay kung iiwanan mo ko. Alam mo, Raya, kung nagtapat ka sa akin, dapat okay na eh. Tapos na dapat eh. Nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako, Glenn. Ganon? Hindi na ako pinatatahimik ng konsensya ko. Pag nawala ka sa akin at ang mga anak natin, hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa buhay ko. Tama na, Raya. Tama na. Glenn. Tama na. Huwag mo ako iwan. Mahal ko ngayon ang mga anak ko. Tulungan mo ako, Glenn. Nagsisisi na ako. Raya. Tama na. Hindi mo yun dapat ginawa sa mga anak natin. Mga anak natin dapat yun. Naintindihan mo? I'm so sorry. I'm so sorry. Patawarin mo na ako. Kailangan mo rin humingi ng tawad sa kanila. Sa ating mga anak na hindi mo naisilang. Yun ang naisip kong paraan para matahimik sila. At hindi mo na makita ang mga anino nila. Ang sabi ni Father, mabigat na kasalanan ang nagawa mo. Higit na nakatataas sa kanya ang maaari na magbigay ng tulong at payo sa iyo. Naiintindihan ko, Nay. Halika, anak. Gusto kang makausap ni Father. Tutulungan niya tayo para makapagsimula kang muli. Tayong lahat, makapagsimula tayong muli. Opo, Nay. Salamat po. Salamat sa ginawa ninyong ito. Salamat. Ibinalik mo na ang dati mong pag-ayos ng sarili. Hindi na nagpapakita ang mga anino. Nakakatulog na ako ng maayos. Good. Ibig sabihin na patawad ka na nila. Sana nga, Glenn. At sana dumating din ang araw na mapatawad ko ang sarili ko. Raya, ilayo mo na ang isip mo sa nakaraan, okay? Babangon tayo ng sama-sama, ha? Buti pa, bakit hindi ka uli mag-upload ng pictures at videos, ha? Gawin mo uli yun. Ayoko na, Glenn. Ha? Na-realize ko, hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Kayo ng mga anak natin na araw-araw kong kasama, ang sasabihin ninyo sa akin, yun lang ang dapat kong pahalagahan. Tama. Ang mga yakap nyo, Tama. ang pagmamalasakit ninyo sa akin, yun ang totoo. Yun ang sincere at ang tangi kong kailangan para maniwala akong may nagmamahal sa akin at mamahalin ako kahit ano pa ang maging itsura ko. Itsura mo, totoo yun. Tama yan, Raya. I'm sorry, ha? I'm Pero sige, sorry. Sorry din. Binigyan ko kayo ng kahihiyan. Sana nga napatawad na ako ng mga buhay na pinagdamutan ko ng chance na isilang sa mundong ito. Totoo. Pero tama na, ha? Tama na, huwag ka nang umiyak at pati ako nadadalay, ha? Huwag mo nang paulit-ulit na sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang nangyari, ha, Raya? Nasaktan din ako, kami at ang mga anak mo. Kailangan natin tulungan ang isa't isa, okay? Para sabay-sabay tayong makabangon mula sa karanasang ito, okay? Ha? Okay ka na? O, tumingin ka sa akin. Tumitig ka sa mata ko. Sige. Mahal na mahal kita, Glenn. Mahal na mahal din kita, Raya. Huwag mo yung pagdudahan, ha? Huwag mong kalilimutan.
Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa